Katanungan galing kay kapatid na Ali Rivera. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may katanungan po ako. May nabanggit po sa akin na may hadith daw tungkol sa isang tao na habang nagsasala ay naihi. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang sala at sinabing ito ay valid pa rin. Totoo po ba ito? Kung mayroon man, sa anong sitwasyon ito na angkop ayon sa Islam? Jazakallahu khairan. Okay. So, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kapatid, no? Barakallahu fiik sa iyong katanungan. Ang nabanggit na kwento na may taong naihi habang nagsasala, ngunit ipinagpatuloy niya at valid pa rin, ay hindi tama kung ang tinutukoy ay karaniwang tao na biglang lumabas ang ihi habang nagdarasal. Ang tamang hatol dito, kapag lumabas ang ihi habang nasa sala, nasira ang wudu at hindi nawasto ang sala, maliban sa isang espesyal na sitwasyon, kung ang tao ay may tuloy-tuloy at hindi makontrol na paglabas ng ihi, gaya ng urinary incontinence. Okay? So, ano ang hatol kapag naihi habang nagsasala? So, kapag ang isang tao ay naihi habang nagdarasal, kahit ilang patak lamang, at ito ay hindi dahil sa tuloy-tuloy na karamdaman, kailangan niyang putulin ang sala, linisin ang katawan at damit na nadumihan, magwudu muli at ulitin ang sala mula sa simula. Ito ay dahil sinabi ng Propeta, la tuqbalu salatun man ahdatha hatta yatawadda, rawahu al-Bukhari. Hindi tinatanggap ang sala ng taong nagkaroon ng hadath hanggang siya ay magwudu. Ang ihi ay kabilang sa hadath na sumisira sa wudu. Now, kung lumabas talaga ang ihi habang nagsasala, kung sigurado siyang lumabas ang ihi habang nagdarasal, hindi niya dapat ipagpatuloy ang sala na parang walang nangyari. May hadith na nagtuturo kung ano ang gagawin kapag nagkaroon ng hadath habang nasa sala. Idha ahdatha ahadukum fi salatihi falyakhud bi anfi thumma liyansarif, rawahu Abu Daud. Kapag ang isa sa inyo ay nagkaroon ng hadath habang nasa sala, hawakan niya ang kanyang ilong, pagkatapos ay umalis siya. Ang kahulugan nito, umalis siya sa sala ng maayos at hindi kahiya-hiya. Pagkatapos ay maglinis, magwudu at ulitin ang sala. So, paano kung pakiramdam lang at hindi sigurado? Kung hinala lamang o pakiramdam na parang may lumabas, ngunit hindi siya sigurado, hindi niya dapat sirain ang sala dahil lamang sa duda. Sinabi ng Propeta, la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Muttafaqun alayh. Huwag siyang umalis sa sala hanggang makarinig siya ng tunog o makaamoy siya. So, ibig sabihin, ang certainty ay hindi na inaalis ng duda. Kung duda lang, ipagpatuloy ang sala. Kung sigurado, nasira ang wudu. Merong special na situation, mayroong tinatawag na urinary incontinence. Kung ang tao ay may sakit na hindi niya makontrol ang paglabas ng ihi at halos tuloy-tuloy ito o hindi niya kayang makahanap ng sapat na oras upang magwudu at magdasal ng walang lumalabas, siya ay itinuturing na ma'adhur o may legal excuse. Sa ganitong kalagayan, linisin niya ang sarili hanggat kaya, maglagay ng tissue, pad, or protection upang hindi kumalat ang najasa, magwudu kapag pumasok na ang oras ng sala, magdasal kahit may lumabas habang nagsasala, hindi maapektuhan ang sala niya dahil ito ay hindi na niya kontrolado. So, ang batayan dito ay ang hadith tungkol sa babaeng may tuloy-tuloy na pagdurugo, kung saan inutusan siya ng Propeta Sallam na maglinis at magwudu para sa bawat sala. Ngunit ginamit ito ng mga ulama bilang batayan sa mga katulad na kondisyon gaya ng urinary incontinence. Kung kaya namang hintayin na tumigil, kung ang ihi ay lumalabas lamang pagkatapos umihi, halimbawa ilang minuto lang may patak-patak at pagkatapos ay tumitigil, mas tama na hintayin mo na itong tumigil, saka maglinis, magwudu at magdasal. Hindi siya ituturing na may tuloy-tuloy na excuse kung kaya naman talaga niyang makapagsagawa ng wudu at sala sa loob ng oras nang walang lumalabas. Okay? So,
Hindi rin narapat na magsimula ng sala habang matindi ang pagpipigil ng ihi, sapagkat makakasira ito sa khusyu' at sa maayos na pagsasagawa ng sala. Sinabi ng Prophet sallam, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Rawahu Muslim. Walang sala kapag nakahain na ang pagkain at wala rin sala habang pinipigil niya ang dalawang marumi. Ibig sabihin yung ihi at saka dumi. Ang ibig sabihin nito ay hindi ito dapat gawin. Kung nagdasal siya sa ganitong kalagayan at naisagawa pa rin ang mga haligi ng sala ng tama, valid ang sala ayon sa maraming mga ulama, ngunit ito ay makruh o maaring maging haram kung sobrang tindi na hindi na niya nagagawa ng maayos sa mga obligadong bahagi ng sala. Okay? So bilang buod sa mga nasabi natin, lumabas ang ihi habang nagsasala sa karaniwang kalagayan. Ang hatol dito na sira ang wudu at sala kailangang ulitin. Duda lang kung may lumabas, ipagpatuloy ang sala, huwag pansinin ng waswas. May tuloy-tuloy na urinary incontinence, maglinis, maglagay ng protection, magwudu sa oras ng sala at magdasal. Kaya namang hintayin tumigil ang patak ng ihi. So hintayin mo nang tumigil saka magwudu at magdasal. Pinipigil ang matinding ihi habang nasasala, hindi narapat, ito'y nakakasira sa khusyu'. So ang hadith o kwento na naihi ang isang tao habang nagdarasal at ipagpatuloy niya at valid pa rin ay hindi dapat unawain bilang pangkalahatang pahintulot. Ang pangkalahatang batas, ang paglabas ng ihi ay sumisira sa wudu at sala. Ang tanging sitwasyon na maaaring magpatuloy ang tao sa sala kahit may lumabas ay kung siya ay may tunay na karamdaman o tuloy-tuloy na discharge na hindi niya kontrolado. Matapos siyang gawin ang narapat na paglilinis at wudu sa oras ng sala. Okay? So Allah wala bisawab sa brothers. Wa nakabihamdik sallallahu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.